muna tayo dito sa game number 2 na match number 1 between TNC Pro Team and Smart Omega. Makikita na natin kung ano ang gagawin na pag-respond ng OMG. They were able to get the Suyu, but I would say sobrang positioning is key and map control is key. Talking about Jom, kailangan niyang ma-maximize yung capability ng isang Moskov to split push. Oh, Yawi, poking out Chaknu. Ay. The advantage meron kang Cho sa early game, napakataas ng chase Ay, potential. ayun Pero lang. si Ukir, mapapa-flicker pa yung Farsa. Although nagkapadaguan sila sa isa't isa, medyo lamang ang TNC kasi mina-force silang battle spell. Flicker. And mas ma-expect talaga natin yung ganito ng mga earlier na pokes, especially here for TNC Pro Team. But for Smart Omega naman, as we mentioned, pag maaga rin kasing nawawala yung flicker here for the Farsa, is mas vulnerable talaga siya sa attacks. Yeah. And aside from that, kung titingnan din natin later on yung magiging matchup ni Kuzen at ni Jom, mas later pa natin mapapansin yung iba pang mga aspects here on the map. Oo. Makikita din natin naka-Brave Smite, si Chakno in the Tig, tapos si Yawi naka-Thrill. So definitely ima-maximize nila yung capabilities na meron yung mga basic attacks nila para for Chakno mabuhay and for Yawi to deal damage. The earlier, the better here. Sana for Smart Omega. But we could also Yawi? see na ini-stop yun ng TNC Pro Team sa mga ganong pagsilip kasi nila Yawi. Yeah, ipit yung mga dadaanan dito ng Smart Omega. Ang ganda ng harang ni Zyda at ni Yawi. So kailangan nila mag-long walk. Mas unang makakapunta rito sa middle lane yung heroes ng TNC. And nagkabigayan na ng XP. Yan na yung roam sa kukuha ng XP sa top pag level 4. Yes. Hindi yata niya makukuha. Nandun yung punish mula kila Chakno. Flicker And pa. si Yawi dito mafo-force yung flicker out. Hindi pa niya nakuha yung cannon. So hindi niya makukuha yung level 4. And nakapwesto si Andorio sa harap ng pagong. At sakto na mga advantage of for Smart Omega. They're playing the long game muna dito. Instead na nakikita natin talaga ng go dito sila Ukir. Instead, they're just waiting sakto. Ito pagka-ulti niya or pagka-level 4 niya, magkaka-ulti na siya. Here sa pwede maganap nga na turtle fight na maagang pinapalabas ni Zyda sa pit. Level 4 yung tick, so kailangan mag-ingat dito ng TNC for the flicker implosion. So Zyda, hindi niya pwede basta-basta i-rush. And si Chakno rito, napagamit na ng Ayun dash. na. Sinipa nila yung Tigreal. Nandun ba yung Sinipa burst? po. Hindi sapat yung damage. Walang fracture. Si Zyda ng time na pero na-dodge! Ng TNC dito yung implosion. Chakno goes down. Si Lord JM sa may bandang likuran. Tinatry yung pigilan yung Feather Airstrike pero nandoon yung punish mula kay Luis. Pero wala muna magpapagong as of now. Hindi pa ganun kasi Wala yung muna. turtle objective. It's 1-for-1 na naging palitan doon, pero buhay pa rin naman yung turtle natin na hindi tinatantanan, by the way, ni Luis at ni Andoryu. Mukhang gugustuhin na nilang i-burst down yung turtle ngayon, I Oh, think. reload manipulation mula dito kay Lancy, locking in Andorio, ayaw mag-dash, pero nandun yung reset ng turtle. Chakno, naghahanap siya ng set dito pero wala pa siyang ulti, pero nandun yung Sipa, cooldown na yung Sipa ni Yawi, and tutungman na naman si Chakno dito for the second time around. Lord JM, zoning at Luis, half HP yung mga heroes dito ng Omega, and ibibigay nila yung pagong sa TNC. Ang ganda no naging buy time nila doon. Just so umabot yung ibang mga members here. Tapos yung orange Tapos. buff. Naku, nag-snack time pa dito yung TNC. Oo, and Up. Ayun Nagaw nga. lang! Ayun lang. Nakuha pa ni Zyda, hindi nanalo sa pindutan dito si Andorio, nakatago din kasi yung orange. Oo. And ito yung pinaka-ideal na early game. If naka-assassin ka, pagkakuha mo ng turtle, kung hindi ka man makakuha ng pick-off, makuha mo yung buff Then, ng kalaban. So sobrang good start to for Zyda. Kasi ngayon, 2-level gap na si Andoryu sa kanya. At sobrang ganda na-compromise yung vision. As you mentioned, nakatago kasi yung orange buff. So kahit makipag-retry battle doon si Andoryu, dahil nga hindi niya totally nakita kung ano yung pwede pang sumalubong sa kanya. So, unsure siya sa pwede kasi maging sitwasyon. Pero yung sitwasyon naman dito sa may bandang gitna, yung tututukan din natin. Kasi as you've mentioned, di ba, for TNC Pro Team, you want to go for the early phasing after objective, Yawi, mabilis Yawi. yung transition. Pero Yawi! yung transition na sipa. Oh, na-dodge! Okay, tumuloy pa naman yung implosion. And natuloy din naman yung Sipa. Hindi sila magkakabigayan dito pero walang implosion dito si Chakno. Na-burn yung flicker, however, mula dito kay Cho. Pero TNC, again, kitang-kita natin yung express na sinasabi kanina sa Infinix Keys to Victory. Hindi sila tumitigil. Ngayong sila naman yung may kaya sa early game. Nandun laki yung threat ng Sipa. Na nakikita rin natin dito na hindi mo pwedeng tantanan You have to build up that momentum. Pero looking at our Infinix handcam, si Yawi, Kalmado lang ganito, pala siya. kalmado pala siya mag-chow. Kasi nga yan, item check, item check, item check. Siguro, Diba? dyan. Pero yung Selena kanina, daming Oo, drag map niyan. Drag map yun. Ganyan guys ganyan yung mga abangan natin. Nag-aabang, ayun, nag-aabang na sisipain. Nagre-ready yan. May Shun po, may Sipa, si Ukir ang tatamaan nito. Oy! Nandun yung Yahweh Sakto! of the Dragon!
Hindi talaga titigil dito ang TNC. Every cooldown ng Sipa naka-ready. Si Yawi. Saka sakto nakikita natin yung point of view bago yung Sakuna. Oo, yun lang. solo Nabigyan sa baba dito si Kuzen. Medyo nagalit si Boss D. Ops. Na 1v1 dito si Jome. Ay, si Kuzen ni Jome. Masasama yan sa vlog. Masasama Mamaya. yan sa vlog. Nakangiti si Kuzen dito. Sabi niya, naku po, yung earphones ko. May tuturo yun mamaya. Parang dito sa linya na to, medyo nalugi ka. Pero ngayon, ang nakikita natin, wala pa naman nalulugi dito sa pangalawang pagong na sinisimulan Chakno? ni Andoryu. Posisyon na naman dito si Chakno, nagtatago ah. Low HP yung Tigreal pero meron siyang flicker. Yan ang advantage niya ng Omega. So kailangan Okay ibigay lang. ng TNC rito. Playing the macro game. Wala din kasi yung Cho. So respeto rito sa timings ng barangay. Yun yung kailangan natin i-acknowledge talaga kapag ready ba yung implosion tsaka yung flicker eh. And ito yung pinag-usapan natin. Ang difference naman ng Cho sa Tig, yung Cho, mas isahan yung paglalaban. For a Tig, the moment na makakuha siya dalawa, tatlo, that's a very good sign for them. Wala pa naman nakakalamang in terms of gold na sobrang laki na hindi pa kayang i-sustain. But now, XP ang pababagsakin ng TNC. Sa bagay, yung implosion, barangay no? Pambarangay talaga. Yung Cho, pang Cupido lang, isahan lang eh. Saka gusto niya doon natin, medyo natitilt yung balance, di ba? And true to that, na nakikita natin more on for Smart Omega, lalamang sila pag dikit-dikit sila eh. Yep. Yung classic combo nga na feathered airstrike tapos implosion play, di ba? Tapos may suntok ni Badang. Kaso nga, lagi silang namamainusan or nababawasan kasi nga apakalikot ni Yawi dito sa mapa. Pero pababa sila ngayon. Apat to ng barangay. May flicker mula kay Chakno. Yawi dito, kitang-kita siya ni Chakno Uli. and binigyan yung Cho. Sila yung gusto nila patayin yung Cho dito kasi kanina pa makulit si Yawi. Kuzen. Summon force mula dito kay Kuzen. Lalaban pa rito ang TNC. Nandun Abutan. sa Zaida para i-burst si Luis and magtatakbuhan ng barangay. 1-for-1 exchange. Roam for XP. Very nice risk na tinake doon na Smart Omega. At ngayon, maaga nilang nabibigyan or nabigyan si Yawi. Yeah. With that exchange, I think TNC ang mas nakakalamang kasi dalawang flicker ang nawala. Pero Yes, magkakaroon right. ng magpakakan ngayon. Sabayan na. Muntik pa mamatay si Kuzen kaso napalabas ata nung sibat mula rin sa range ng Yeah. feathered airstrike. And natapang ni Kuzen Ayan! ang purify pero sobrang tapang nga niya lalabanan niya si Dome! And tutumba si Big J! And TNC still riding the momentum na meron sila. Hindi pa sila tapos, nandito si Yawi, meron siyang sipa, nag-aabang siya ng potential target. Nasa harap sila ng purple ni Andoryu. Ang daming kailangan tignan ng barangay. Pero si Lord JM hinahampas niya, minamasahin niya si Chakno. Habang si Zaida nag-i-invade ng mga greens. Tsaka puro necessary na mga actions yung nakita natin ngayon sa mapa. Na-limit na yung mga sinasayang na boss dogs na dapat ganito nila yung position mo. And beautiful transition yung ginawa nila doon. After pick-off, lipat na lang din sa iba. Kaya pinatay ni Kuzen doon na si Jom para ma-secure yung earphones niya. Oo. Na munti ka nang mawala kanina. Nakabilang kasi Nanti. Sabi niya, di ako nag-purify eh. Nag-feathered airstrike, tapos ginamit yung sibat. So wala nang skill. And sabi niya, it's my time to shine. Yes. Babawi ko yung earphones ko. Saka nagigets yan eh, parang pre, kailangan ko rin ng moment dito ha, bigyan mo rin ako kung pwede. At bukod pa doon, yung binibigyan din kasi nila ulit-ulit dito na nagkakaroon ng mas position here for Okir, laging naiistorbo. Especially kanina, di ba, napabuti pa na tumalsik ng kote si Kozen, na wala siya doon sa area ng Mid lane. strike. May away dito, nakikipagsundukan si Zaida at kay Andoryu. And yung burst damage ni Zaida, nakita mo kalahati yung HP ni Andoryu Yeah. and si Kuzen. Tamang objective lang, tamang push lang, and then napakalaki ng kalamangan dito ng TNC. Tingin ko kailangan din ni Kuzen ng isa pang item. I think he is going now for the Holy Crystal. And the moment na meron na siyang Holy Crystal, or kung masasabay pa niya yung Divine Glaive, that will be so much better for him. Kasi only dash na siya, masakit na yung damage ng Ayan Synchro na. Vision, tapos kaya na niyang makapagsabayan in terms of a shield. So now, yun yung kailangang abangan ng TNC. 800 na lang, Holy Crystal na. And while checking out the items, napapansin din natin, chine-check out dito Lachakto each and every bush there sa mapa. Laki ng gold ni Kuzen. And yung gold lead dito, especially here for Kuzen, ay sobrang laki versus Jome or Big J here Yeah. with the Moskov. Ganyan talaga pag inspired. Napakaganda nung napakaganda nung incentive na reward. Tama. Pero syempre, maganda rin yung incentive na may momentum ka ng week number 2, 25 seconds before the Lord spawn. Kompleto, yung magkabilang kupunan, may flicker, lahat ng kailangan mag-flicker, and may implosion tsaka sipa din. Ang tanong, sinong mauunang kumalabit?
Pero sa ngayon, mas mauuna muna na makuha or Yawi! dito ni Yawi. Oh! Flicker play! Uy! Hindi tumama mula dito kay Yawi. Nakapag-dodge Naipit. si Andorio pero nandun pa rin. Yung Ay, si kasuntok Yawi. implosion mula kay Chakno para si Spear of Destruction. Pero tumambal na rin si Chakno at si Yawi dito pero yung damage output hindi kaya ng Omega. Hindi nila kaya yung TNC. Naandoon yung damage mula Hahabol. dito kay Kuzen at panin na rin kay Zyda. Rekta sa Lord dito. Si Zyda, hindi nga siya nag-Lord. Wala siyang pake. Hinahunting na si Ukir. Hinahunting nila yung Ibon. Hindi ka malaya. Hindi ka pwede lumipad. Nauntog. Okay lang yan. Okay lang. Lahat tayo at some point ng buhay natin, nauntog na tayo. Okay lang. Kailangan mauntog para matauhan. Kailangan mo yan! Kailangan mo yan! Kailangan matauhan din tayo kung ano nga ba yung mas importante. Pero ngayon ang importante, 1 to 2 yung naging palitan doon. Sumobra, sabihin natin advantage of para sa TNC. A free Lord on the hands of Zyda. And so far, kung papansinin po natin, halos kompleto pa po lahat ng kanilang torre. Except doon sa baba na mababasag na ng minion wave ng Smart Omega. Oh, pero wala ka itong pakitiin sila. Lalaban pa sila Wala. dito ha. Kahit pumalya yung flicker ni Yawi kanina, yung damage ni Kuzen at pananda rin ni Zyda, pero nandun yung implosion ni Chakno, tinulak niya. Si Lord JM, ang kunat nun na heart ni Chakno. Hindi nila napatay. Half HP pa si Lord JM. Papasok lang sa damo, buhay na ulit yan. Okay lang sa kanya. Tsaka habang nangyayari yun, si Yawi na-force na agad yung flicker dito kay Ukir. So alam na ngayon ng TNC Pro Team, once na sumabay sila dito sa Lord na to, wala tayong magagandang flicker na mga magagandang posisyon here for the Forza. And moving forward, ito na naman yung sabay-sabay. May conceal. Meron ba Yawi, maabutan? wala siyang flicker pero nandoon yung potential na kick. Pero nakaharang si Luis at pati na rin si Chakno. Re-respetuin ng TNC dito yung base defense ng Omega. Bukod pa doon na nakikita rin naman natin for Smart Omega, mas naging worry na sila nung nag-get sila. Chakno parang Kumakasa. Op! Chakno ating masisipan. Sino? Nandun yung si Bat. And Nahuli. mapapunish dito si Yawi. Tutumba yung Cho pero nandun yung reload manipulation. Naipat si Chakno. Nandun yung fracture and tutumba na yung take drill. Hindi man lang siya nakapagkasaan ng implosion. Eh nakatingin si Kuzen. Sabi niya nakikita ko na yung Zaman Force kaso nakaharang dito si Luis at pati na rin si Jom. So hindi mo nag-go ang TNC. Ngayon, kinapitalize sila yung pitas kay Yawi, ah. Roamer for Roamer ang nangyari. I think Yawi there has been too aggressive na naging timing yung si Bata coming from Sakto Big J. Pero okay lang yun. That happens kasi naman nakakuha ng trade kahit papano ang TNC. Now for OMG, they need to find better setups. Malakas yung teamfight capability nila. I would say mas malakas pa nga sa TNC Pro Team as long as ma-isolate nila yung kailangan nilang ma-isolate. Ma-proc yung Purify ni Kuzen. Tapos yun na ang start ng bakbakan. Yaman Alam ni naman Zyda. nila Sana eh. all. Nakita naman nila kung sino yung kailangan Sana may targetin. 10.6k lahat. Grabe, no? Ito yung nakikita natin talaga na malaking difference din. You have the team fight participation or team fight objective and team fight advantage. Kuzen. Pero kasi what's going on is that, tingnan niyo yung ginagawa nga nila, Kuzen, even Zyda, they have the luxury kasi na mag-in and out, especially with those Kuzen? dashes. Aray! Aray! Napakasakit! Binabanggit pa Kuya lang Kuzen. namin. Kuya Kuzen, napakahapdi ng damage mo. And si Yawi dito nakatingin pa. Hindi makalapit yung Omega kasi may flicker din yung Cho. Naka-timing yan. And ito yung nakakatakot. Ito yung sinasabi natin kanina, Auntie. Yung pag ganyan yung laro ng Cho, yung inaambahan ka lang, Yes. parang bawal ka lumapit. Mauuna talaga at mauuna kahit anong gawin mong timing unless mauna yung pagcast ng implosion pero mas mabilis yung animation ng Way of the Dragon. So kailangan ni Chakno. At this point in time, I think kahit si Yawi na nga pwedeng-pwede na niyang unahin para -1 lang yung Yeah. kalaban. Kasi I don't think they can burst down Lord JM at this point in time. Kailangan mamatay ng Cho. Yup, hindi si Lord JM sa ngayon yung mas tinitingnan nating option for Smart Omega. And we mentioned nga yung continuous ng pangungulit kasi ni Yawi sobrang malaking bagay. Hindi pwede mag-waver yan. Kasi once na may makaligtaan lang na Uy. isang bush dito si Yawi, Uy. that might be the end. At nagkikita Bestie. dito ang besties, ha? Sabi ni Yawi, kanina pa kita pinapana dito ha. Nandiyan Hindi ka baka pala, di ka ha? pa matuto ha. Baka masipa dito si Chakno. Nandun yung kanyang mga kape. Nandun na nga yung sipa. sipa na. Implosion na aabot pa. Pero strike mula dito kay Okir. Pero tumulak pala yung si Chakno. Hindi niya ginamit yung implosion at flicker out pa. And TNC, hawak nila yung Lord Pit. Medyo may hirapan pumasok dito yung barangay Andorio. Susubukan niyang pumana-pana rito. Meron silang Spirit Destruction na pwede lumabas mula kay Moscow. Wala pang sipa si Yawi. Pero magkukuldown din yan. Lord JM, inabot dito yung jungler ng Omega. And nagtatakbuhan dito ang barangay habang naiiwan dito sa Lord si Zyda. Jom, nag-i-split po siya may top lane. Pero yung objective masisecure na. Grabe, no? Ang ganda nung long shot dito for TNC Pro Team. Yung pag-juggle nila. Pero meron palang Jom dun sa may bandang taas na nagtitake ng risk, pumupush lang ng tore. Kaya din sobrang tapang ng TNC Pro Team na gawin yung mga ginagawa nila kasi alam nila na -1 sila na maximize ni Jom, yes, yung top, but at the expense of the Lord. It's a good thing
for OMG na hindi nakakuha ng isang trade because if that were to happen, sobrang lugi sila sa nangyaring skirmish na yon. Palabas na yung Lord. Ayan na nga, nagmamaritsa na yung Lord. But now, for OMG to be able to defend, kailangan mauna ni Chaknu. And looking here onto the items din, for Lord JM na napapansin din natin, na, ayan, naka-winter crown na siya dito, Auntie. So we're expecting more of those kind of surprises. Yung pagharap niya, sa kanya lahat ibubuhos. Pero ngayon, sino nga ba pagbubuhusan nila ng galit, ng gigil, ng damage, aabante si Yawi sa loob ng base? In and out lang. Simple lang munang atake. Oh, Andorio! Muntik na siya mapatay ng fracture. Muntik pang tumumba yung jungler dito ng Omega. Si Yawi nag-aaharap ng potential na sisipain. Nandun yung real manipulation. Lumabas na si Chaknu. Nandun na yung tulak. Pero may sipa pa si Yawi. May flicker pa nakabang dito. Ayun Yung na. roamer ng CNC! And they find the target on the side of Barangay. Tutumba rin naman si Yawi, however, pero nakuha na nila yung mga gusto nila. Summon Ito Force lang. mula kay Kuzen. Tatapusin na ba nila? Yan ang tanong. Andorio, tutumba na rin. And TNC! They find the sweep!